ng Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, aming pagpapalay namin sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na nakatubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na ukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan
at ang panganat mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit, ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpis sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang makakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. O sa inyong lahat, batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon.
At mga kapatid, tayo po ay nasa unang biyernes ng bagong buwan. Bigyan natin ng palakpak ng papurit, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Sabihin natin ng malakas, we love you, Lord. At yung palakpak na yon ay sing-init ng pag-ibig ng bawat deboto. Dahil ang bawat isang nandito ngayon ay hindi lang nakahandang humingi, hindi lang nakahandang mag-thank you, kundi nakahandang mag-I love you. Amen? Alam nyo, unang biyernes ng bagong buwan. At hindi lang basta bagong buwan, September. September. Ang hinihintay ng lahat pero kaunti pong paalala. Huwag kalilimutan, ang sabi nila ng buong mundo, ang Pilipinas, ang Pilipino, ang may pinakamaaga at pinakamahabang Pasko. Pero huwag kalilimutan, sa liturhiya, hindi pa. Wala pa nga yung araw ng mga patay. Wala pa yung araw ng buwan ng Santo Rosario. Pero siyempre ngayong September, huwag nating kalilimutan, isang mahalagang bagay, pagdiriwang sa buhay ng Poong Nazareno. At sabihin ng malakas, we love you, Mama Mary. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Kung mahal mo ang anak, dapat mahal mo rin ang ina. Kung mahal mo ang ina, dapat mahal mo rin ang anak. Hindi pwedeng paghiwalayin. Ang pag-ibig, katulad ng sinabi ni Kristo, ang pag-ibig sa Ama at ang pag-ibig ng anak ang siyang dahilan kung bakit meron tayong kaligtasan. Kaya anong nabubuo sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan? Kaligtasan. Ano ang dinudulot? Ano ang bunga ng pagmamahalan ng tao? Kaligtasan. Kaya kapag binigyan natin ng lugar, ng puwang, ang galit sa pagitan ninyong mag-asawa, magkapatid, magnanay, magkaibigan, magkatrabaho, siguradong walang mapapalang maganda. Hindi kaligtasan, kasiraan ang ibubunga nito. Kasiraan. Kaya pag-ibig ang tatalo. Pag-ibig ang mananalo. At mga kapatid, yun din ang ginawa ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. Ngayong bagong buwan na naman tayo, September. Huwag kalilimutan, sa liturhiya, hindi pa. Pero sa diwa, tayong mga Pilipino, pag pumasok ang bare months, aminin natin, kahit maraming problema, kahit maraming hirap, kahit may talo-talo, may away-away, kahit papano, biglang pumapasok sa isip at puso natin, magpapasko na. Alam nyo kung makakatulong sa atin, para medyo mabawasan yung galit, yung away-away, hindi, salamat sa Diyos. Kung makakatulong sa atin ang damdamin, ang diwang ito, para maniwala tayo araw-araw na pwede pa rin may mabago at pwedeng magkaroon ng bago. You know, every day we live our life believing, trusting that something new, something better can happen and can come to you. Amen? Araw-araw, dapat naniniwala tayo na kung may hindi maganda at tamang nangyari kahapon, pwedeng baguhin yan ng Panginoon ngayon. Pwedeng may bagong magandang mangyari ngayon. Kaya ngayong bagong buwan, ang tanong, sa'yo, may mabago naman. Bago na ang buwan, sa'yo kaya, may mababago man. Pwede ho ba mga kapatid, sabihin niyo po sa katabi ninyo, hindi ka pa rin nagbabago. Bakit parang ayaw ninyo sabihin, una, Father, hindi ko kakilala ito. At pangalawa, Father, baka mag-away kami. Ulitin natin ng malakas, hindi ka pa rin nagbabago. Itaas ang kanang kamay, lahat tayo, lahat. Ang hindi magtaas ang kanang kamay, masakit ang kanang kamay. Taas ang kanang kamay, tapos tapikin ng kaliwa, balikat. Sabihin nyo na malakas, hindi ka pa rin nagbabago. Alam nyo, depende yan,
Kayo ba, kailan kayo huling nakarinig? Kailan kayo huling sinabihan na, alam mo, hindi ka pa rin nagbabago? Ano ba ang kadugtong niyan? Dalawa ang pwedeng maging kadugtong. Hindi ka pa rin nagbabago. Dahil masungit ka pa rin. Ha? Ang tagal-tagal mo na sa simbahan. Masungit ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Bata pa lang tayo, sinungaling ka pa rin. Madamot ka pa rin. Pero merong isa. Pag sinabi nilang, hindi ka pa rin nagbabago, kahit mayamang ka na, matulungin ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Kahit na ikaw na ang nasa itaas, mapagpasensya ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Alam niyo, may ganyan akong kaibigan. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral ni ng elementarya. Ang yaman niya ngayon. Nakakatuwa lang makita siya, hindi niya alam milyonarya na siya. Sabi nga nila, hindi laging money matters. Manner matters. Hindi ka pa rin nagbabago. Kaya kapag sinabihan ka ng hindi ka pa rin nagbabago, minsan, hindi minsan, pag-isipan mo, pakinggan mo rin. Sila ba ay masaya o dismaya dahil walang nabago sa'yo? Sila kaya ay masaya o nadismaya sa pagbabago mo? Alam niyo mga kapatid, kung babalikan po natin ang kwento ng ating Pong Jesus Nazareno sa kanyang pagdating sa mundo, ilang buwan na lang, pagdiriwang ulit natin ang unang pagdating ng Panginoon, the first coming, incarnation, ang Pasko ng pagsilang. At ano ang dahilan ng kanyang pagsilang? Ano ang dahilan ng Panginoon sa kanyang pagdating sa mundo? Isa lang, kaligtasan. The only reason for the incarnation is man's salvation. Yun ang daladala niya, ang pagliligtas sa tao. Pero mga kapatid, hindi lang yun. Meron pang ibang dala ang Panginoon sa mundong ito. Pagpapagaling, pagpapalaya, pagpapakain. Yan ang dala ng Panginoong Hesukristo sa mundo. Pero meron pa siyang isang dala na hindi kaya at mukhang hindi gustong tanggapin ng mga tao noon, lalo na ng mga eskriba at pariseyo. At ano pa po yun? Pagbabago. Yan ang mukhang hindi nila kayang tanggapin. Dahil nang dumating si Kristo, hindi lang pagpapagaling, hindi lang pagpapatawad ang ginawa niya, pagbabago rin. Marami siyang binago sa buhay ng tao. Marami siyang ibinigay, ipinakitang halimbawa sa salita at gawa. Kaya nga lagi siyang binabantayan. Lagi siyang sinusubaybayan ng kanyang mga kalaban. At hindi lang siya, pati mga alagad niya. Kaya nga mga kapatid, real talk tayo sa totoong buhay, minsan hindi lang naman ikaw eh. Minsan pati mga taong malalapit sa iyo, dinadamay ng mga taong ayaw sa iyo. Mapapansin niyo po yan. Pati yung mga taong malapit sa iyo, inaaway din ng mga taong ayaw sa iyo. Amen? Bakit? Sabi ng mga eskriba at pariseyo, bakit hindi sila naghuhugas ng kamay? Bakit hindi sila nag-aayuno? Bakit hindi sila nagdadasal? Laging binabantayan. Sabi nga nung aking nabasa, kasi nakikita na sila kasi matapang na sila ngayon na sumusunod sa pagbabago ni Kristo. Asahan mo yan. Sabi nga nung nabasa ko, pag maraming nakakaalam, maraming nakikialam. Pag marami nang nakakaalam, marami nang nakikialam. At asahan mo yan. Kapag pinili mo na ang pagbabago, marami nang mata, dila at tengang nakabantay sa iyo. Ano naman yung nangyayari doon sa mga taong yon? Makinig po kayo. Akala nyo kayo ang biktima, huwag nyong piliing maging biktima. Sila sa huli ang kawawa. Tignan ninyo na, hindi sila matahimik.
Hindi sila mapakali. Lagi nilang iniisip saan kaya siya magpupunta, ano kayang gagawin niya. Ayaw sa'yo, pero maraming oras para pakialaman ang ginagawa mo. Ganun ang ginagawa nila kay Kristo. Hindi sila pinatahimik ng mga bagong aral, turo, at pamamaraan ni Kristo. Ang problema mga kapatid, alam niyo kung bakit siguro sila nahihirapan? Dahil mali yung kanilang lalagyan na sinasabi sa ebanghelyo natin ngayon. Ano ang sabi ng huling bahagi ng ebanghelyo? Hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Papuputukin nito yung lalagyan. Dapat bagong lalagyan sa bagong alak. Ano yung lalagyan tinutukoy ni Kristo dito? Ang puso ng tao. Kaya kapag may dumating na mga bagong aral, mabuti at tamang aral, hindi mo matanggap sapagkat matigas, sarado ang iyong puso. Kaya nga mga kapatid, alam nyo araw-araw, ito kinakanta to ng mga charismatic groups din, lalo na sigurado ko dito marami sa inyo nakarinig na ng kantang ito na maganda araw-araw tuwing umaga, dinadasal natin. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Kailangan sa umaga, isama mo yan sa mga panalangin. Kasi baka kagabi, nung natulog ka, ang puso mo ay punong-puno ng galit dahil marami kang nakaaway kahapon. Baka yung puso mo kagabi, punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi dahil ang dami mong pinalampas na pagkakataon. Baka yung puso mo kagabi ay mahinang-mahina dahil ang dami mong nagawang pagkakamali na naman. Kaya tuwing umaga, ang dasal, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Alam nyo, kahit na ang sweet pakinggan sa mga kinakasal, lalo na, sa mga nagliligawan, lalo na, sa mga magpo-propose, lalo na, sweet pakinggan, alam mo, binago mo ako. Sigurado. Mga kapatid, hindi natin trabahong baguhin ang bawat isa. Hindi mo project ang buhay ng iba. Ang Diyos lang ang may kayang gumawa niyan. Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, araw-araw, bagong buwan man o hindi, huwag kang maghintay ng First Friday ulit. Dapat everyday, dasal natin, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Tulungan mo akong tanggapin, pagkatiwalaan, sundin ang anumang pagbabagong magmumula sa iyo, basta galing sa iyo. Pero may isa pa po akong pakiusap. Isama niyo rin sa dasal, Panginoon, ihanda mo ang puso ko kung ako man ang gagamitin mo sa pagbabago ng ibang tao. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Kung kinakailangan mo magsalita, kung kinakailangan mong may gawin para sa ikabubuti ng pagbabago ng ibang tao. Sabi ni Mother Teresa kahapon sa kanyang kapistahan, I ask the Lord not to make me successful, but faithful. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanglibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay, at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, mas maniwala ka na naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin
at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.